Lalong-lalo naman nung sinabi ni Jesus, dahil tinatanong siya, kailan ba darating ang kaharian ng Diyos? At sabi niya sa Luke 17:21, the kingdom of God is in your midst. Is in you, is within you. Lumapit ng lumapit hanggang pumasok sa puso ng tao, nakiisa sa espiritu ng tao, ang espiritu ng Diyos, to the point that Paul would later say, your body is now the temple of the Holy Spirit. The concept was, God was in a stone temple, a temple made of stone, separate from the people, at may intermediaries siya, mga priests, between the divine and humans. Suddenly, through the birth of Jesus, the divine becomes accessible. Naaabot, naririnig, napupuntahan, nakakausap, in fact, nananahan ang espiritu ng Diyos sa puso ng mananampalataya. Ang laking lipat ang naganap. So anong saysay at application ng Pasko dyan? The divine incarnated, Jesusness was born as Jesus the person. The word, the idea that was about Jesusness is now a person called Jesus. Para sa atin, gusto nating magkaroon ng Pasko, gusto nating ipamahagi ang Pasko, be an incarnation of the incarnation. Kasi sabi, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than this. Sabi ni Jesus, ang naniniwala sa akin ay gagawin ang mga ginawa ko. Hihigitan pa nila ito. Dahil dadagdagan ko pa ang kapangyarihan na ibibigay sa kanila. I'm going to the Father, and I'm going to stand between the Father and humans, between the divine and humans, and make the power of heaven available to all who believe. Kasi sabi, kung naniniwala kayo sa akin, patunayan nyo, gawin nyo ang mga ginawa ko. Siyempre, ang gagawin natin ginawa ni Jesus ay yung magmahal sa mga tao, magturo sa kanila, tanggapin sila, pagalingin ang mga may sakit, ibsan ang kanilang uhaw at gutom. Yun ang gagayahin natin, hindi yung napako siya sa krus, papapako din tayo. Hindi yun ang ipinapagaya sa atin, kundi yung mabubuting gawa niya sa pagpapalaya ng mga tao, pagbibigay ng kapayapaan, ng peace of mind, at pagpapalaganap ng pagmamahalan. Operationalize Christmas. Habang sabi ng Merry Christmas, maligayang Pasko, padala-padala ng mga greetings, what is important is for Christmas to be born in your manger. Si Jesus, bilang sanggol, isinilang sa isang lugar at inilagay sa sabsaban, sa manger, sa pakainan ng hayop. Tayo ngayon yung manger na yon. Let Jesus be born and be placed into your heart. And from that heart, grow to mature and to minister to many others. Paano natin gagawin yun? Buksan natin ang ating puso, tanggapin natin si Jesus, hindi lang sa salitang tinatanggap kita, kundi tanggapin natin yung katuruan niya, unawain ito, at ipamuhay, at ibigay na halimbawa sa bawat isa, at ipamahagi ang kanyang pag-ibig sa lahat ng ating mararating, then nagiging totoo yung Pasko. We operationalize Christmas. We become the manger into which the infant is placed and from which the infant grows to maturity. Na ang puso natin ay mag-host ng Espiritu ng Diyos at tayo lalago, bubuti, babait, dumadami ang ating minamahal, tinuturuan natin sila ng pag-ibig ng Diyos, at habang nangyayari yon, ang pag-ibig ng Diyos na tinanggap natin ay naililipat-lipat natin sa iba, dumadami, lumalaganap yung kingdom of God on earth. Na parang ang mga outpost noon ay yung mga puso ng bawat isang pinagaharian ni Jesus. And when the earth is filled with that love, that's when the love of the Lord will rule all over. Siyempre may kalaban yon, dahil may ibang gustong manirahan sa puso ng mga tao. Yung espiritu ng galit, espiritu ng pag-aaway, ng pagkamuhi, mga espiritu ng inggit, ng mga walang katapusang contest at gera, kailangan yung magapi ng espiritu ng pag-ibig, at pagka yun ay tumanggap ng pagpapatawad ng Diyos,
Naunawaan ng pag-ibig, ang grasya, ang kabutihan ng Diyos, at ito'y tinanggap at nagbunga ng kapayapaan. At dahil doon ngayon siya rin ay maaari ng magbahagi ng kabutihan, ng pagpapatawad sa kapwa, ng kagandahang loob, at yung mga makahawa sa kanyang pag-ibig ay maghahawa rin sa iba. That's when the world, the entire planet becomes the kingdom of God. Meanwhile, bawat isa is a tiny kingdom kasi sabi ni Jesus, the kingdom of God is in you, is within you. Hindi nyo kailangan puntahan sa isang lugar, hindi nyo kailangan layuan o hanapin kasi nasa sa inyo. John 1:14, we have seen His glory, full of grace and truth. Kaya ang pag-appreciate natin mga kapatid sa Pasko ay dapat gumraduate na, lumampas na doon sa Belen, yung parang, ito yung mga eksena, ito yung mga naganap, yung mga plot. Alam na natin yun sa ulo na natin. So dapat na natin ngayong mabatid, magagap, mahukay ang lalim ng bawat isang karakter at pangyayari sa ating ginagawang celebration. Lahat ng mga yun, bagamat literally nangyari, meron sila ring malalalim na mga symbolisms na dapat naman ngayon sa pag-mature natin, doon na tayo pumunta sa pag-appreciate. So we have seen His glory, full of grace and truth. Ano ngayon ang application niyan sa atin? Let your graciousness, your listening, tenderness, your patience become a way the Word enter people's lives. Gagawin mo na ngayon ang sarili mo na manger into which the infantness of Jesusness is born and placed and from which it grows. Na tayo na ngayon ang parang magiging daan para yung pag-ibig ng Diyos through Jesus ay makarating naman sa iba. That we are able to make that infant Jesus get born in other people's mangers, in their minds and hearts, to the point that they understand it, they live it, and then they share it. The true and the deep spirit of Christmas. Be a way of the way. Jesus is the way. Pero tayo naman ang daanan niya, pintuan na pasukan niya patungo sa ating mga kakilala, pamilya, kaibigan, sa mga taong naaabot natin, maabot tayo ni sila ni Jesus through us. Through our love. Through our kagandahang loob, kabutihan, at pagmamahal. Then mararanasan nila yun. Jesus, the love of God, must be experienced. Hindi yun na ituturo ng salita, ng paragraph, ng sermon. Dapat yun nararamdaman. Ipinararamdam, ipinadadama. Bring divine love and gentleness into ordinary spaces. And that's when you become a missionary of Christmas. That's when you become an exponent of Christmas. Remember, Christmas is the idea, the word, the idea made physical. So let the word that was born as Jesus, let the idea, the wordness, or what we call Jesusness, inhabit your heart and mind. Dapat yun ang laman ng ating puso. Yun ang laman ng ating isip, yun ang lumalago. Yung tanim na diwa ni Jesus. And ano yun? Puro naman yung mga pagmamahal sa kapwa, pagtanggap, pag-ibig, pagsusuko ng ating buhay to the holiness of God. That we are cleansed, we are purified through faith by the power of God through Jesus. At yan ay mararanasan. Hindi lang maiintindihan sa utak yan, nararamdaman dapat ng puso. Paano malalaman kung isang tao ay tunay na ngang nakaunawa or nagsimula na makaunawa at nade-develop ang pagkaunawa? Pabait ang pabait. Pabuti ng pabuti ang asal, ang ugali. Hindi yung puro religion ang natutunan na ang nagiging bunga pa kuminsan ay sumusungit, nagiging judgmental, nagiging mapanghusga, nagiging self-righteous, hiwalay ng hiwalay sa kapwa, puro siya ang mabuti, yung iba mali. Hindi naman dapat gano'n ang bunga. Bunga yun ng religiosity. Pero ang bunga ng spirituality ay patuloy na pagbabagong loob. Ang mababang kalooban, maunawain, mapagbigay,
mapagparaya. Yun ang tunay na mensahe ng pagkakapanganak kay Jesus. At pag yun ay ating naisa sa pamuhay na, inevitably, surely, iaabot din natin sa iba, maibibigay din sa iba. At yun ang pinakamagandang sermon, yun ang pinakamagandang mensahe, yun ang pinakamagandang Bible study, yun ang pinakamagandang katuruan, yung naipadama mo sa tunay, sa kilos, sa gawa, sa mga tao, ang pag-ibig ng Diyos. Hindi lang inuusal ng bibig, ginagawa, nararamdaman. And with Jesus in you, eternal and transcendent ka. Why? Because Jesus is eternal. Jesus came from that which is eternal. In the beginning, Jesus was there. The Word was there. So, when you internalize Jesus, pag pinaniwalaan natin, nakipag-isa sa Kanya ating Espiritu, we too become part of His eternal nature. Kaya nagkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Mamatay man ang katawan, katawan lang yun. Pero yung Espiritong nakipag-isa na kay Jesus ay patuloy na mabubuhay dahil nakipag-isa tayo to Him who is eternal. So, pag na-internalize natin mga kapatid that we are eternal, we have an eternal nature, hindi lang tayo lifetime dito sa earth, hindi lang tayo year or month or week or hour or minute, it will affect our behavior. Let the eternal divine rhythm soften your actions and reactions. Widen your kindness, lengthen your patience. Kasi eternal ka. Hindi ka dapat i-define ng isang moment lang. Nainis ka, nagalit ka, sasabog ka na, maninira ka na, makakasira ka na ang tagal-tagal ng effect sa iyo at sa kapwa. Don't let passing moments define you. That's part of the gift of Christmas. Hindi ka seasonal. Hindi ka lang momentary. You have eternity in your spirit. Therefore, makikitungo tayo, makikibagay sa mga moments na nangyayari from an eternal point of view. So if it doesn't matter 10,000 years from now, it does not really matter. What could anger you in a split second should not be allowed to anger you in a split second because you are eternal. Hindi ka dapat maikulong ng maiksing panahon, tapos pagsisisihan ng napakatagal, makakasakit ng napakatagal, dahil lang nag-react tayo sa moment. Dapat transcendent tayo sa mga moment. Do not let passing moments negate the eternal in your spirit. John 1:3, through Him all things were made. That means including us. Through Jesus, or through the Word, which was Jesus' before the Word was born as flesh, through Him, all of us were made. So live as one shaped by the Maker. Don't forget, we were made by the Maker. So be faithful to the design. Be faithful to the purpose for which we were made. Live as one made in the Maker's image. The lie is that may iba kang image. Ako talaga magagalitin ako. Ako talaga na-offend ako sa ganito. Ako talaga masungit. Ako talaga magaan ang kamay ko. Nananakit ako. Masakit ang dila ako pagka pumilantik. No, that is not the image in which you were made. Pero pag hindi natin naalala, lalo't nalilimot natin yung original concept of creation, in who created us and in whose image we were created, madaling malinlang ng mga kasinungalingan na meron tayong ibang image. And it's so easy to be deluded into behaving according to that false image. No, your true image is the image of God. And that is the gift of Christmas. Pag naaalala mo yun, you will behave accordingly. You will be more peaceful, kinder, more forgiving, more serene, less reachable by the negative forces in this world. So dahil may Christmas, anong saysay nun? Walk gently. Create kindly. Because the one who formed all things is revealed through love. How did the Father reveal Himself? Through Jesus. And what did Jesus reveal? Love. So, the one who made us is revealed through love.
Therefore, we should reveal God to others through love. And we should reveal ourselves, what we really are, also through love. Kung minsan madaling ma-cheapen yung word na love, akala na iba pagka love yung katuruan mo, para kang yung hippie nung araw, yung make love, not to aring, it is being trivialized like that. But love is really the essence of the Creator. While many people have trivialized it, even to the point of making it comical, we, serious believers, must go back to the seriousness of the word love and to the seriousness of its application. Reveal, teach about, share Jesus through love. Hindi tatalab yung sharing of Jesus through a sermon, through a well-worded treatise or thesis or term paper or speech. There's nothing more powerful than the act of love and the feeling of love. Kaya nang dapat i-master ng mga tunay na Jesus believers. Hindi yung dahil naging relihiyoso ka, lalo ka pa naging less loving, tas naging choosy ka who to love, yung kamukha mo ng doktrina and hate everyone else. That's not the teaching of Jesus. And that's not the teaching of John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him will not perish, but will have eternal life. So para sa lahat yun, walang exclusive franchise ang sino man. John 1:4, in Him was life, and that life was the light of mankind. Christmas moves the world from darkness to light. And this merits serious study. Anong darkness yung tinuturing? Bakit may darkness? Kaya dumating si Jesus as light kasi may darkness, merong rule of darkness. At yun ang dapat natin sa atin sa buhay natin. What is that rule? Who is that ruler? And we should be freed by the power of Jesus, by the power of love, and by the power of the light from the darkness. Hindi yung Pasko ng Pasko, taon-taon na celebrate, tapos patuloy pa rin tayo nakokontrol ng darkness. But darkness has to be defined and has to be eliminated from the life of a believer. Let His light become your way of seeing and being seen. The light of Jesus should be our way of seeing. Maraming light. Kung minsan may ultraviolet light na yung mga insekto, nakikita lang yung flowers from a different color perspective kasi iba yung light nila. May mga light naman na blinking, nakakahilo sa mga iba. May mga light na ultraviolet. Pero let the light of Jesus be our light. And that light is the one that will guide us how to find real life, real peace, real serenity. And let that light be our way of being seen. How do you want to be seen? How would you like the world to see you? As what? As a mini Jesus. So that the world sees us by the light of Jesus. Hindi yung lalo ka nagiging parang mini Pharisee, nagiging kang mini tyrant, mini kung ano-ano, dahil nga hindi natin nakikilala ang tunay na kahulugan ng anak ng Diyos. Do not mistake religiosity for spirituality. Hindi ko mo relihiyoso ay spiritual. Dapat tayong lumalim beyond the religious surfaces. Carry His light into conversations, choices, and reactions. Do we carry the light of Jesus in our conversations? O yung public conversation lang natin, especially in the religious setting, ang maka-Jesus, and in private conversations na hindi na? How do we converse with our families, with our friends? Dala-dala dapat yung laging dala-dala yung light of Jesus para mga tumalab. Let the Jesus light illuminate your judgment, guide your decisions, and brighten your inner mental landscape. Sa lahat, hindi lang isang compartment ng buhay, hindi lang paglinggo, hindi lang pagka-worship service, hindi lang pag may Bible study, lahat ng areas of our lives. Gagawin mong Panginoon si Jesus at gagawin mo ang paraan niya, ang ating paraan, magiging totoo ang Pasko. The reason why many people who are into very, very serious religiosity are hardly able to win people for Jesus is because
Religion lang yung dala-dala, hindi yung Jesusness. Yung spirito ng tahimik na pagmamahal, pag-ibig, pagtuturo. Hindi ka tolerant, hindi mo kinukonsinti ang mga mali, pero patuloy kang bibigay ng options for people. And because style ni Jesus ang ginagamit mo, hindi ka mapilit, hindi ka na mabraso, gentle, peaceful approach. Because at the end of the day, it is what works. Yun ang tunay na tumatalab. John 1:5, the light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. You, Jesus believer, are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden, sabi ni Jesus. Light ka, it's enough. Hindi mo kailangan makipag-away sa lahat ng darkness. Do not argue with darkness. Just shine. Let your light shine. Period. Hindi mo kailangan makipagtalo, hindi mo kailangan manalo sa bawat argumento because it is the power of truth that will win, not your oratorical skills. Kailangan lang lagi kang totoo sa Spirit ni Jesus, yun ang mananaig. Let your presence calm tensions. Dahil na kay Jesus ka. Let your tone soften harshness. And let your choices cut or interrupt cycles of hurt. Can you imagine? What a powerful ambassador of heaven. Kung ikaw, sa bawat may tensyon, pagpasok mo, nagkakaroon ng relaxation. Sa bawat stressful situation, pag sumali ka, nagkakaroon ng resolution or nababawasan yung gulo. Yung mga sakitan, pagka sumali ka sa equation, nagiging gentler or at least nagiging loving pa. And whenever you involve yourself in any situation, you cut or interrupt cycles of hurt. Kasi alam niyo yung pananakit, nasaktan ka, mananakit ka, pinagsabihan ka, sasabi ka rin, cycles yan eh. Pero pagka ang mananampalataya pumasok sa cycle na yon, masisira yung cycle, titigil, and it will be redirected by the Jesus energy towards peace, towards serenity. Kaya ka nga ambassador ng langit. The Jesus that's in you is stronger than any confusion or chaos around you. Live by that. And you win with your quiet affection. Not with shouting, not with speeches, but by being Jesus. And most of the time, Jesus was just meek, quiet, and he just continued to love people. John 1:11, he came to his own, but his own did not receive him. So the story of Jesus, the story of Christmas, includes refusal. In fact, kapapanganak pa lang nga kay Jesus hindi pa may nagtatagal Gusto na siyang patayin ng marami. May refusal. Yet the mission continues. Not everyone will welcome your light, Christian, your peace, or your sincerity. But carry a quiet grace when your goodness is declined. Pagkakanoon, tumatalab na yata sa akin si Jesus. Na kahit yung mga kabutihan ko binibigay, dinedecline, minamasama, hindi mo ikinakagalit, hindi ka nagagalit, at hindi ka nanggagalit, nakita mo, tumalab na nga sa akin. Naging Belen na nga ako. Naging sabsaban na ako, na pinaglaga ka ng infant Jesus who grows from my heart. Ito ang magandang parameters, mga panukat ng tagumpay ng pagkilos ng Espiritu sa ating buhay, na hindi ka na nambabato sa bumabato. Hindi ka na laging uudyok ang magalit at magsalita, pag napagsalitaan, gumanti. Kailangang tumalab na yun sa buhay natin kasi paulit-ulit ang celebration ng Pasko. Dapat lumalalim ang talab nito sa ating buhay. John 1:12-13, yet to all who received him, he gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, but born of God. Christmas rebirths creation. Hindi ba nagkaroon ng creation, tapos nagkaroon ng tinatawag na fall, at nagkaroon ng death, at kung ano-ano pa? Well, Christmas is re-creation, and you can call it creation too. Kasi sabi, to all who receive him, he gives the right to become children of God.
Better than the creation of Genesis. Kasi noong creation of Genesis, you were just born as human. But with Jesus, you become born again into the family of God. It will not be too much to extend it to say, you have been given a divine nature through your belief in Jesus. You have been made eternal because you accepted an eternal Savior. Because you accepted Jesus, the eternity of Jesus becomes yours as well. Ang ganda-ganda na ibig sabihin ng Pasko. Napakaganda na celebration na ito. Hindi marapat na maliitin o pintasan o pag-away-awayan kung kailan ang date. Yung iba, hindi daw talaga December 25. Sino ba talaga nagsabi niya ng exact date niyan? Kaya lang nga, kung iba pa ang gusto mong date, saan ka ngayon? February 1. Mabuti na sabay-sabay tayo sa ganito. Ang mahalaga, hindi yung date, yung halaga ng ating kinikilalang naganap na ang Diyos ay nagkatawang tao, isinilang sa ating puso. Tayo yung Belen, tayo yung sabsaban, isinilang ang anak ng Diyos sa atin. To the point that Paul would say, your body is now the temple of the Holy Spirit. Talagang isinilang sa'yo, nandyan na, kaysa mo. Hindi mo bisita, hindi mo pinupuntahan sa templo once a week or once a month or once a year dahil nasa iyo, ikaw na yung templo ng Espiritu ng Diyos. Christmas is not only the birth of Jesus, it is the rebirth of us. Tayo ang kwento. Ginawa yan sa pagmamahal ng Diyos sa atin. So John 1:12-13 brings us from receiving to becoming and to rebirth from God. Ang laking proseso yon. Christmas is the revision of the fall, the so-called fall. It's a reversal of darkness to light. It's a recall of death. Binawi ang death, nagkaroon tayo ng eternal life. Life becomes the truer identity of us, not death. Justification, not condemnation. Grace, not judgment. Maraming na ibang Pasko. Dapat natin yung dibdibin. Christmas is the leveling up of made in God's image to be born in and with God's Spirit. Noon nga, made in God's image lang. Now we are born into God's family. You have become family of God. Reborn with God's Spirit. So, Christmas is the reset of creation. Ang laki-laking event. Marapat ipagdiwang. Kaya lang malampasan natin sana yung mga gulo na hindi naman kailangan. Sobrang color, sobrang sensual images of what Christmas is. Although those things, when festive, are not bad. Pero kailangan huwag kang titigil doon, makarating ka sa mas malalim na kahulugan. From resemblance to indwelling to God in us to we are in God. Yung sabing God in us, God with us, hindi birong statement yun. Especially when understood from the point of view ng tradition ng Israel, that God is distant, laging galit, nagpaparusa, kung ano-ano i-offer mo, hindi natutuwa pagka walang offering ng blood. Yung ang dami-daming iniba ng Pasko. To the point that even Jesus would be the one to give us His life. Na-reverse ang lahat ng mga ganong sacrifices to the point that it is the Son of God who would offer the sacrifice of Himself. Born not of Genesis biology, but born of God, born by gospel recreation. Yun ang naganap sa Pasko. Madali sanang pag-usapan yung, wow, may tala na lumabas, may mga dumating na wise men, yung mga ganong klaseng kwento ng Pasko na paulit-ulit lang naman taon-taon. Pero mahalaga na lumalim na ang pag-appreciate natin ng mga kahulugan yan para mas maging matibay ang kapit ng gawa ng Espiritu sa ating buhay. The Incarnation opens the divine circle to us. Sa John 14:20, sabi ni Jesus, you are in me and I am in you. The Son of God, the Word who pre-existed, who was there before everything, who created everything and with whom everything was created, says, you are in me and I am in you.
Through Jesus, we have become a part of the divine nature of the Son of God. Tapos sasabihin ni Jesus, I am in the Father, and the Father is in me. I am in my Father, and you are in me, and I am in you. John 14:20. The Father and the Son, okay, nandun sila sa circle nila eh. But through Jesus and through our faith in Jesus, we enter Jesus. Jesus becomes one with us. We become one with Jesus. Effectively, automatically, we also become one with the Father, with whom Jesus is one. So kung merong exclusive circle ang Father and Son, and include the Holy Spirit, pumasok ang tao sa divine circle na yon through Jesus. And the door is the love of Jesus, because that love is the door to eternity. Kung hindi sa pag-ibig ng Diyos, makakapasok ba tayo dun sa circle na yon? It looks very parang, ano ba yun? Mahirap lang imaginein. Parang intangible. Pag-usapan na lang natin yung mga anghel at yung mga tala. Pero dapat ka tayong lumampas na sa ganung mga symbolisms eh. Yung mas spiritual understanding. Christmas opens the divine circle of oneness. Father, Son, and believers. Can you imagine this? Through our faith in Jesus, we are ushered into divine space, into eternal time. This is awesome. And the entrance to that circle is love. The incarnation ushers inner transformation. Be transformed by the renewing of your mind. What is the relevance? Mind is thought. Thought is frequency. Thought is wave. When you change your thought, you change your frequency, you change your wave into the frequency of the divine, then you enter a divine realm. Maganda yung pag-aralan. Magandang unawain. Christmas continues inside us whenever our thinking shifts from law to grace. Kakaroon kang Pasko. Pag nanatili ka pa rin sa law at wala ka sa grace, wala ka bang Pasko? Sa idea lang, pero hindi sa tunay na buhay. Christmas continues inside us whenever our thinking shifts from fear to trust, from anger and hatred to love, from reaction to compassion, from fragmentation to coherence, from division to unity. Yun dapat ang movement. Gustong-gusto ni Jesus na tayo maging united. Kasi in unity, especially unity in love, unity in spirit, doon nag-ahari ang Espiritu ng Diyos. Kaya ang ginagawa ng kaaway is lagi tayong i-divide. Kasi pag divided tayo, hindi mabubuo yung coherence. Hindi tayo lilipat ng frequency and vibration to that divine frequency. Therefore, mapofrustrate ang ating mga attempts to be one with God, to have peace, to have love. Kaya, simpleng-simple yun. Identify any work of darkness na ang resulta is division. Bakit nagtaka ka? Bakit lagi may division? Pamilya, any club, pag may 3 member, mag-divide din bukas. Kahit ano na lang na organisasyon, nagkakahati-hati, nag-aaway-away. Churches, dami ng dami. Dahil split ng split. Divide ng divide. Kasi meron dark forces at work that will do everything to prevent us from becoming one in spirit. Lagi tayong bibigyan ng divisive issues. Pag-aaway-awayan ng maliliit na bagay, kahit na kung gaano kaasim ang sinigang, pag-aawayan ng biyanan at ng manugang. Hindi tayo mauubusan ng pag-aawayan kasi dinadaya tayo ng kadiliman. So identify that at huwag kang padaig. Pagka gusto mo nang awayan yung isa dahil hindi ka kasundo, teka, may ibang forces at work dito. Hindi talaga kami ang magkaaway dito. Pinag-aaway kami. Para hindi magganap ang kagustuhan ng Diyos na magkaisa-isa ang mga tao. Kasi sa pagkaisa-isa, doon nabubuo ang kingdom of God. So ang gusto ng kaaway, fragmented yan. Kalat-kalat, iwahiwalay para walang power. Huwag paggamit sa deception of the evil one. Pamilya nyo, ano mga pinag-aawayan nyo? Isang dangkal na lupa?
Lupa sa kuko? Magkakapatid nagsusumpaan dahil sa lumang piano. Di ba deception yun? Pero ano yun? Ano talaga yan? Yung nagiging kumisan tayo selfish, nagiging maramot para dumami yung koleksyon natin ng mga elepante. Mga elepanteng miniature, elepanteng ceramic, elepanteng bakal. Pagka naman namamatay ka na, wala namang tatanggap no kahit ipamana mo kasi kalat lang. Nadadaya tayo. Lahat ng pinag-aawayan natin pandaraya lang. Kaya ang solusyon ni Jesus, love, forgiveness, understanding. Don't trivialize those words. Yun ang tunay na solusyon. Yun ang tunay na gamot. Ang kailangan lang natin, i-apply talaga. Kilalanin. Mga kapatid, takot-takot na Merry Christmas na naman nasasabihin natin. Pero, nagbibigay ba tayo ng spirit ng Christmas, which is forgiveness? Understanding, acceptance, love. Doon tayo maging magaling sa gawa, huwag sa salita. Identify everything, every conflict ninyo magkakaibigan. Ang haba-haba ng pinagsamahan nyo. Tapos, napakaliit na bagay, papayagang lumaki, magkakalayo-layo kayo. Sayang ang pinagsamahan. Yan ang gusto lagi ng darkness. But remember, Jesus is light. Kailangan may unity, which in quantum physics is coherence. Quantum coherence is the state where particles act in perfect sync. At pag nangyari yon, the particle becomes very powerful. Sabi nga nila, di ba, united we stand, divided we fall. Ano ang hindi pwedeng gawin ng isang united family, united community, united na bayan, united na humanity? At yan ang pinipigil ng darkness na maganap. Huwag padaya. Christmas defines love as the frequency of eternity. Doon tayo mag-master, mag-PhD, mag-doctorate, maging expert sa love. Hindi sa kung ano-ano mga theology na ang nagiging bunga pa madalas ay divisions. Whoever lives in love, lives in God. Perfect love drives out fear. 1 John 4:16 to 18. Operate in the love frequency. Every moment we choose love over hatred or fear, Jesus is born again within. Every moment, nire-reprise natin yung birth of Jesus and giving it additional depth and width and breadth and meaning. Christmas opens a new beginning. Anyone who accepts the light becomes part of God's family through a rebirth that comes from God. Can you imagine becoming part of God's family? So live from and with the dignity of one who is born of God. Taasan natin yung taste, yung level of dealing with others and with self. Hindi tayo mga mabababang uri, napakataas because we are born into the family of God. Madalas lang nakakalimutan natin yung identity na yun. Kaya nag-a-assume tayo ng false image. Bisa bumababa yung ating level, yung ethics, pakikitungo, pagkatao. Pero kasinungalingan yun. Hindi yun lang totoo tungkol sa atin. Let this identity steady your emotions, refine your choices, and deepen your compassion. Kung magiging mahusay tayo mga kapatid sa pagiging compassionate, maawain, mahabagin, mapagkalinga. Yun ang ministry ni Jesus. Treat people not by their labels or histories, but by the same grace that welcomed you. Kung paano ka tinanggap ng Diyos, ganoon natin tanggapin ang isa't isa. Bring compassion into ordinary moments. Yung pag may pumasok sa isang eksena, biglang nagkakaroon ng angle of compassion, ng kindness, ng understanding. Ang tao kasi naman, kung anong marinig niya, madalas yun ang nakokopya niya. Pag nagagalit siya dito sa isang tao, pag may dumating na second person, sabi niya, ay, hindi naman siya ganoon, mabuti yan, baka hindi mo lang naintindihan. Naiiba ka rin eh. Pero pagka ang dumating sulsol, ginatungan ka pa. Magkagalit ka rin. Doon tayo magbantay mga kapatid. Ano ang impluensya sa atin ang nakakausap natin?
So, tayo man, paano natin ini-impluwensya ang kapwa? Nagagalit siya, nung nakausap ka, mas nagalit ba o humupa ang loob? Nalilito siya, nung nakausap ka, mas nagkaroon ba ng linaw ng pag-iisip? We walk into a room and bless it because we are children of God. Pag nadibdib natin yon, kahit hindi ka magpadala ng Christmas card o magpadala ng electronic card, daig mo pa ang bumabati ng Merry Christmas araw-araw. Bring compassion into ordinary moments, into conversations, into errands, into pauses. Nakapila ka sa butika, bilihan ng gamot ang mga tao, may napansin ka na isang parang sa surface ay mukhang dukha, mukhang walang kakayanin, tingin ng tingin sa kanyang reseta, at madidinig mo, ilan po ang bibili nyo kasi nakareseta dito, 16. Dalawa lang muna. Alam mo na walang pera. Eto ka na ngayon, may pera ka naman nung araw na yon. Sabi mo, bibiling ko na lang lahat yung 16 para kay nanay dito. Yan ang Pasko. Hindi ko ano-ano mga sermon at mga ipinamimigay mong pulyeto at mga babasahin at sari-sari. Yung maging totoo. Napakaraming situation sa buhay natin na pwede tayong magpamasko. Maraming kahirapan, maraming mga pagdurusa sa mundo na pwedeng ikaw yung sagot. So whenever you are there in the circle, in that event, in that local, be the Jesusness. That will be the arm of God, the hand of God, the voice of God. Then you make Jesus known by your light. By the light that you emanate. Hindi naman kailangan laging mayroong financial cost yan eh. Maraming paraan. Yun lang ginalit ka, hindi ka nalang sumagot. Hindi mo pinatulan. Di Jesusness yun. Kasi wala namang galit na nanatiling matapang kung hindi mo sinasalungat o kinukontra o sinasagot. Huhupa din yan. Lumalaki lang pagka sinasagot mo pa. So be that presence. Let your presence carry gentleness instead of pressure. Relihiyoso ka, marami kang matataas sa paniniwala tungkol sa kabanalan. But is your presence a pressure to others? Dahil nandun ka, napipilitan sila, magkunwari, dahil ikaw ay magja-judge, magagalit, magpupulis. Let your presence carry gentleness instead of pressure. Liberation instead of occupation. Rest instead of toil. Peace instead of conflict. Because you're in Jesus, let your presence carry compassion instead of callousness, grace instead of harshness, love instead of hatred. Napaka-doable if only we decide. And we'll internalize the fact that we are born of God, that we are born into the family of God, that Jesus said, "You are the light of the world." Christmas is God stepping into human darkness as light, opening the divine circle and initiating our rebirth. Napakasarap ipagdiwang. Whenever we welcome His love into our thinking, our feeling, and living, Christmas happens again and again inside us. And we can make it happen again and again in other people's lives. Let the light enter your dark places. Siyasatin natin ang mga sarili. What are the dark corners and spots in my life? Ang tagal-tagal ko nang nakay Jesus, ang tagal-tagal ko nang naniniwala. Pero may mga sulok-sulok pa rin na may nag-aharing darkness. Surrender it to the light of Jesus. Not for punishment, but for restoration, for healing, for forgiveness. Replace fear energy with grace energy. Kristiyanong napakaraming fears. Hindi siguro nauubos yan, pero dapat pakonti ng pakonti. Nagagapi natin because Jesus says, do not fear. Renew your mind in Jesus' love frequency. Kasi pag nasa frequency of hatred, kahit anong marinig mo, ang result ng hatred, galit, rejection. Pero pag lumipat ka sa frequency of love, you will have the space in your heart and mind to accommodate things that you used to not be able to accommodate. It's so wonderful to experience. Live in oneness with God, with self, and with neighbor. Hindi pwedeng one week ka with God tapos kaaway mo ang buong barangay.
Kasi mahal din lahat yan ng Diyos. Choose in rebirth. Choose love. Choose Christmas daily. Panginoon, turuan niyo po kami na maging totoo, spiritual, malalim, malawak ang kahulugan ng Pasko. Pagbabago ng aming isip, ng aming puso, ang aming asal, ugali, mga gawi, upang lalong matanggap namin ng inyong grasya, upang lalo kaming bumuti, bumait, at lalo kaming magkaroon ng tinig para madinig ng iba. Not our voice but yours, not our spirit but yours, therefore the spirit of the Jesus love. Siyasatin niyo po kami kung may mga nalalabi pa mga dark spots in our hearts, dark spaces that should be surrendered to the love and grace of Jesus, that we should be surrendered to your healing, restoration, because we cannot give what we do not have, that we have to be healthy spiritually to be able to help others. Magbulay-bulay tayo mga kapatid. Pag-isipang mabuti, ihingi ng payo sa Diyos kung ano ang mga very personal application sa atin ng Spirit of Christmas, ng halaga, ng saysay, ng kasaysayan ng Pasko. Be with the Lord in silent reflection. Gayang Pasko po sa inyo. May mga nagtataka po, bakit hindi tayo laging merong service pag araw ng Pasko? Kahit anong araw mataon. Halimbawa, natapat ng Webes, natapat ng Miyerkules, ba't hindi tayo nagsa-service? Mangyari, ang Pasko po, ang kahulugan niya ay napakarami. At isa dyan yung love of God for families. And we don't want our services to be divisive issues among families. Hindi naman yung 100% member ng buong clan, member ng church natin eh. Not everybody in the family attends the same church. Kumisan, iba-iba pa nga relihiyon nila. Kaya ayaw natin na kung meron tayong pagdiriwang, yung mga members natin ay maobligang umattend. Dahil para magigilty sila pag hindi sila attend. Tapos in the middle of their Noche Buena or their morning, Christmas morning, aalis sila, iiwan nila yung families nila. Tuloy, nagdaramdam sa atin yung mga families nila na iniiwan nila just to be with us for a religious service. Dahil naniniwala naman tayo, ang dami-dami namang araw para tayo talaga mag-worship, mag-aral, at magturuan sa isa't isa. That's why we give way to the family. Nagbibigay daan tayo sa mga events na very important to the family. Ganon din yung mga Holy Week events. Hindi tayo gumagawa ng mga services dahil ang mga tao umuwi sa mga pamilya nila sa probinsya, ayaw nating hati ang loob nila. At siyempre, pag lagi mong sinike up na sa Lord ito, unahin ang Lord, atin talaga sila, pero wala sila doon sa family event. And it is not a good testimony to the families that our church activities divide them. Kaya tayo nagbibigay daan, marami naman tayo ibang pagkakataon para sumamba, para mag-aral. Paulit-ulit, kuminsan yung kwento ng Belen, paulit-ulit yung kwento kung paano sinilang si Jesus. Sa uladong na natin yan. Pero merong iba pang mahalaga, bagamat yan ay napakahalaga. Yung bakit isinilang si Jesus. Hindi kung paano, kung anong araw, anong petsa. We don't celebrate the birth date of Jesus. We celebrate the birth. So it doesn't matter kung anong date yan mataon o matapat. Pinagtatalo-talunan kumisan niya mga yan. Anong date? Does it matter? Lagi kong sinasabi, gusto mo mag-celebrate ng March 4, di mag-March 4 ka, kaya lang wala ka kasabay. So, it's a social convention na merong ganong klaseng date. Sinasabi ng iba, di ba galing niya sa isang pagan tradition na December 25th sa Europe noon, winter solstice is the longest night, and so they have these pagan celebrations. We say, well, there was a tradition before, pero hindi naman tayo ngayon nag-gather para ituloy yung tradition na yun eh. Ang ating pinagdiriwang, yung diwa, yung ideya that the Lord was born. And why December 25 sa West, lalo sa Europe, merong ganong event? Because it's the longest winter night. And alam nyo, sa kahabaan ng winter, marami dyan na nalulungkot, nade-depress. In fact, there's a lot of suicides even now pag winter. So yung mga tao noon, gumawa sila ng adjustment, itinataon nila yung mga festival nila sa kalagitnaan ng winter season para magkaroon sila ng something to look forward to. Kasiyahan, it's a coping mechanism of societies, of civilizations. But now, no matter what date it falls, in fact, dapat nga araw-araw nagsiselebrate tayo ng pagkakasilang ni Jesus. It's not the date that matters, it is the idea that the Lord was born.
And it's not always just how he was born, what happened on that night when he was born, kundi bakit siya sinilang. Ano nga ba talaga ang mensahe ng pagkakasilang ni Jesus? Ephesians 4:31-32. Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ, God forgave you. Kaya may Pasko, because God likes to forgive us. God likes to restore our relationship with Him, at ang Panginoong Jesus ang naging daan, naging tulay sa nagkalayong relasyon ng Diyos at ng tao. Kung araw-araw, taon-taon, nagpapasko tayo, pero meron pa tayong iniingat ang galit sa ating puso. Meron pa tayong mga kinikim-kim na sama ng loob. Meron pa tayong pinagtataniman ng galit. Meron pa tayong hindi kinakausap, kuminsan sa loob ng sarili nating bahay, habang kumakanta tayo ng Joy to the World. At kuminsan, kasamahan pa nga sa church, habang nagpupugad ang mga galit, sama ng loob at tampo sa ating puso, at nagtatagal siya doon, nababaliwala ang mensahe ng Pasko. Kasi ang Panginoon, ang gusto niya tayo ay mapatawad ng Ama, magpatawad tayo sa isa't isa, humingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan, kasi yung kakulangan ng pagpapatawad ay napakabigat na dalahin ng dibdib. Pag may galit ka, hindi makukompleto ang iyong saya. Pag nagkikimkim ka ng sama ng loob, hindi makukompleto ang iyong saya. Sa mag-asawa na may isa o pareho silang nagkasala sa isa't isa, pag hindi mo pinatawad completely, pero magkasama rin naman kayo araw-araw, matabang ang samahan. Mapakla pa nga, sayang, nagsama pa, kulang ang saya. Kaya ang itinuturo talaga ng Panginoong Hesus, pagpapatawaran. So yan ang atin ngayong challenge at kaligayahan sa celebration ngayon. I like you to think of people na meron kayong pagkukulang sa kanila at magpasya kayong humingi ng tawad in any form, in any way, para matapos na yon. At kung meron na kayo naman yung galit, kayo may sama ng loob, magpatawad na tayo ngayon. Bigyan natin ng kahulugan ng ating pagsasama-sama ngayon na makalaya tayo sa lahat ng uri ng bigat. Bakit? Magpatawad tayo kasi Pasko naman. Panginoon, salamat po at may Pasko. At dahil dyan, maaari naming sariwain ang aming buhay, maaari naming pag-aralan ang aming mga ginagawa, at maaari naming ihanap ng liwanag ang aming mga kadiliman, ituwid ang aming mga kalikuan. Mangusap po kayo sa amin para sa aming pagsasaya, maging malalim, maging malawak at mataas ang kahulugan, na ngayon magpapalaya kayo ng mga tao, Panginoon, mula sa mga sama ng loob, mga galit, valid or not valid, but just the same, these negative feelings affect us. We like to surrender our hearts to you today. Bilang pagkilala ng dahilan kung ba't isinilang ang iyong anak na si Jesus. Kayong mangaral, kayo ang magpagaling at magpalakas sa amin upang gawin ang tamang gawin. Dalangin namin ang lahat ng ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. The main message of Jesus is forgiveness and acceptance. Kaya dapat yun ang na-emphasize sa Pasko. Sa Pasko, hindi lang, anong ireregalo ko kanino, anong ireregalo ko, kundi sinong dapat kong patawarin na dapat kong regaluhan ang tunay na regalo ng Pasko. Sino ang dapat kong tanggapan ng pagpapatawad at paano ko padadalhin sa kanya yon? Hihingi ba ako ng tawad? Magpapadala ba ako ng regalo? Magpapadala ba ako ng greetings? Para malaman niya, directly or indirectly, na ako'y humihingi ng tawad. Because the main message is forgiveness. God's forgiveness and acceptance of people through Jesus. Acts 13:38-39. I want you to know that through Jesus, the forgiveness of sins is proclaimed to you. Sa pamamagitan ni Jesus, ibinibigay ang pagpapatawad. At yun ang dahilan ng Pasko. Empty ang Pasko na walang kakambal na pagpapatawad at pagpapatawaran. Through Him, everyone who believes is set free from every sin. A justification you were not able to obtain under the law of Moses. So that's the reason. If people would have to obey the law of Moses to be free from sin, nobody could be free.
because nobody could obey. So Jesus was sent to obey the law of Moses in our behalf, and then to go above it and to set us free from that law. Na napakalinaw na ginawa niya sa pagpapaalaya niya sa mga tao sa law of the Sabbath, sa mga law ng mga dietary laws, mga laws of physical cleanliness, etc., etc. So, pinapalaya tayo. Napakaraming mga batas ang sinunod niya in our behalf kasi hindi natin kaya sundin. At napakarami naman siya mga batas na in-update. Ginawa niya ang interpretation na very loving, very kind, para hindi na tayo laging kulang. Ang ginawa niya, the Lord reinterpreted the law. And the reinterpretation of Jesus is a loving interpretation. Kasi pwede maging unloving ang interpretation of the law. Pwede yan na maging cruel, pwede maging unkind, pwede ka mambato ng kapwa. But the Lord said, I give you one command and that is love. So dapat loving ang application. Pag hindi mo kayang i-apply in a loving way, well, charge it to history. May bago ng law na umiiral, the law of love. Mahiwaga kung paano tayo pinapatawad, kung paano tayo nililinis, pero ang mahalaga, gawin natin yung kaya nating maintindihan. At yun ang ipinapagawa sa atin, people's forgiveness and acceptance of others. Hindi man natin lubos na maunawa kung paano umaandar yung method ng Panginoon sa pagpapatawad, ang alam natin ganito, pag nagpatawad ka sa kapwa mo, pinapatawad ka rin ng Diyos. At pag hindi ka nagpapatawad, nagiging hadlang yon para ikaw din ay mapatawad ng lubos. Mark 11:25, and when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive your sins. Pag doon nananalangin ka at alam mong meron ka pang kinikimkim na galit, kahinin man, patawarin mo na para patawarin ka rin ng Diyos. At hindi lang sa prayer yon. So if you like to hold Christmas celebrations, or before you do that, magpatawad ka para magkaroon ng kabuluhan ang iyong celebration. It is important that we forgive. The theology of forgiveness of God of all sin is sometimes above us, is sometimes beyond us. But the method of how we can be forgiven is very clear. Forgive others, and you get forgiven. And you can operate in that level. Hindi na kailangan maging very profound yung understanding ng mga ideya. I-apply mo na lang on the ground. Be forgiving, and you get forgiven. Jesus likes us to get forgiven by others. Kaya itinuturo niya sa atin, humingi ka ng tawad, pay, restitute, be reconciled with one another. Kasi alam ng Panginoon that life is a lot nicer, easier, more beautiful pag walang galit sa atin. Lalo kung malapit sa atin yung mga yon. Kaya tinuturuan niya tayo magpakumbaba, humingi ng tawad, para walang hidwaan na nagaganap. Matthew 5:23-24. Therefore, if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother or sister has something against you, leave your gift there in front of the altar. First, go and be reconciled to them, then come and offer your gift. And this is the Lord speaking. Meron kang inihahandog sa Panginoon, naalala mo may galit sa'yo, merong may sama ng loob sa'yo, iwan mo muna yung handog mo, puntahan mo muna siya at makipag-asundo ka. Of course, the context is you all live in a small village. If that is not possible to do physically, it can be done electronically or any other way. But the important thing is this: as you do your religious activities, as you go through your spiritual development, never leave behind people who are angry at you, people whom you have wronged, or probably you have not even wronged but they think you wronged them. Ang mahalaga is to clear the air, ayusin, yun ang requirement ng Diyos. Mahirap itong sundin. May mga religious leaders, teachers, kainam-ina magturo, very faithful sa ministry, mga musician, pero may mga kasamaan ng loob. Kaya naman, hindi natin lubos na nararanasan yung kumpletong pagpapala ng Diyos. Sundin na lang natin. Kung kahit na tayo nabe-bless, kaya meron tayong mga kagalit, nagagalit tayo, hindi tayo nagpapatawad, pero hindi natin alam what we're missing by not obeying God completely.
Pinuturoan niya tayong humingi ng tawad at magpatawad, hindi para tayo kawawain. Alam niyang that is the best way to live. Lalo't kamag-anak mo, kasambahay mo, kasama mo sa bahay, kapamilya, katrabaho. Because whenever there is anger and there's lack of forgiveness, the air is poisoned. The water is poisoned. There's poison in your lives. Kaya ngayon pa lang, nais ko isipin, sino ba ang mga malapit sa buhay nyo na merong kung nangyari noon, totoo man o hindi, exaggerated man o hindi ang dumating sa inyo, pero nagalit kayo. Hanggang kailan nyo dadalhin yung galit na yan? Ilang Pasko na dadalhin nyo pa yan? Kumisa naman, kung naghihingalunan, nagpapatawaran din. Kung kailan may mga tubo-tubo na sa leg, hindi na makapagsalita, patawarin nyo na lang, agahan nyo na. Kasi sayang yung miles. Sayang yung buhay. Pupunta kayo sa mga reunion, hindi kayo nagpapansinan. Pupunta kayo sa mga okasyon. Mahirap yun, nakakapanigas ng leeg nang nagpapanggap kandi mo siya nakikita. So, padaliin ang buhay. Forgive others. As we are talking now with each other, sino ang number 1 sa listahan nyo na mahirap patawarin? Yun ang patawarin. Para hindi sayang ang Pasko. Pag nagagalit ka naman, wala ka rin na-achieve eh. Tumataas ang presyo ng iyong dugo, bumibilis ang iyong palpitation, tumataas din ang blood sugar ng mga galit. Yung mga negative feeling, very bad for the health. So, kaya gusto ng Panginoon, magpatawad ka na para gumaan ang iyong buhay. So, hindi pa rin ako binabayaran ng utang. Sa galit mo ba, nabayaran ka? Hindi rin, di ba? So, lugi ka, hindi ka binabayaran, tapos galit ka pa, doble lugi ka. Hindi ka na nabayaran, di 1 lugi, pero masaya ka naman, nagpatawad ka, di 1 lugi lang, hindi 2 lugi yun. Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ, God forgave you. Ito siguro ang isa sa mga pinakapaulit-ulit na katuruan, to forgive. Pero pag umadara ang ating pride, ini-ignore natin yan. Sinusunod natin ang lahat, pero yun, huwag. Pero may kulang sa ating buhay. Pagka ganon. Forgive others and enjoy great blessings. If you are being blessed now, even with lack of forgiveness or insufficient forgiveness, you will be blessed even more. 1 Peter 3:9, do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing. Because of this you were called, so that you may inherit a blessing. May kasamang pangako. Huwag mo daw susuklian ng mali ang kamalian. Bakit? Pareho lang kayo mali. You don't have the moral upper ground now. Pareho lang kayo. Nauna lang siya, pero ikaw yung mas recent. Pag pinatulan mo at ginawan mo rin ng mali. And very importantly, kuminsan naman, marami sa atin, dahil sa ating pag-ibig sa Diyos, dahil sa ating kaliwanagan ng ating espiritu, nakakapagpatawad tayo ng iba. Sa iba nga, nagiging madali yun. Pero mahirap magpatawad sa sarili. Kasama dyan, mga kapatid, forgive yourself. Ano mga naging kasalanan mo na hindi mo patawad ang iyong sarili? Nasunog mo ang bahay nyo noon, nung lalaro kang bahay-bahayan? Yung nagkulang ka sa iyong magulang o kapatid o anak? O sa mag-asawa, nagtaksil ka? At dahil dinapuan ka ngayon ng kaliwanagan, nagkaroon ka ng guilt na hindi mo na mapatawad ang iyong sarili? Mas mabigat yan pag sarili ang di pinapatawad. Kasi dala-dala mo yung guilt kahit saan ka pumunta. Pati yan kasama sa dahilan kung ba't isinilang si Jesus. Ang sabi ni Jesus sa Mark 12:31, love your neighbor as yourself. So to extend that, forgive your neighbor, forgive yourself. Hindi lang iba ang patatawarin mo, pati ang iyong sarili. Pag sinuri natin ang mga katuruan ni Jesus, una, huwag kang magkasala. Pangalawa, nagkasala ka na, wala na tayong magagawa, nagkasala ka, humingi ka ng tawad, patatawarin ka ng Diyos. Pagkatapos, hindi lang yon,
Ayaw niyang may dala kang guilt. Gusto niya burahin yung guilt. That's why the blood of Jesus washes all our sins. It is not enough that you know that you were forgiven by God, that you were forgiven by your wife, or by your son, or by your mother. You must also forgive yourself so that the burden will be lifted up. And the rest that God wants to give you will be yours. Sabi ni Jesus, "Come to me all of you who are tired and heavy laden, and I'll give you rest." Learn from me. I am humble at heart. My yoke is easy. My burden is light. You will find rest for your souls. Ang gusto ni Jesus, tayo ay mapahinga. Meron ba kayong daladalang guilt? Kung naihingin nyo na yun ang tawad sa Diyos, at kung kasalanan sa kapwa, nahingin nyo na ng tawad, patawarin nyo na rin yung sarili. Yan ang gift na ibigay nyo kung may dinadala pa kayo. Mahirap mabuhay sa guilt. Alam nyo ng Diyos. Kaya ang dami-dami niyang laws na pinalitan ng love, kasi hindi mo rin man masunod, maging loving ka na lang, because love covers a multitude of sins. That's why the scriptures say, pag loving ka, ang dami mo kasalanan na nabubura. Ang daming ginagawa ng Panginoon na paraan para tayo makalaya sa kasalanan, sa burden ng kasalanan, sa kaparusahan ng kasalanan, at sa guilt dahil sa kasalanan. Hindi bagay sa tunay na mananampalataya ni Jesus yung punong-puno pa ng guilt, kasi nahingi mo na yun ang tawad. Binayaran na rin ni Jesus ang bayad dyan. At ang gusto ng Panginoon, mapahinga ka. Kaya ang sabi nitong si Paul sa Philippians 3:13, meron akong past. One thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Sabi ni Pablo, yung nakaraan na, nililimot ko na yun. Ang aking makarumihan, ang aking mapagkakasala, ang aking makakulangan. Ang ngayong tinututukan ko na lang, yung darating pa. Marami pa akong misyon. Marami pa akong gagawing mabuti. So, yung nakaraan, tama na. Kuminsan, may mga kababayan na nag-abort. Dahil ayaw niyong sabihin sa magulang niyo na nagbuntis kayo, tapos nag-abort kayo, dala-dala niyo buong buhay. Kung hiningin niyo na yung tawad sa Diyos, pinatawad na kayo, move on. At huwag tayong nag-uusigan ng kasalanan ng isa't isa. Lalo kung mag-asawa na kayo, alam niyo mga naging kasalanan ng isa't isa nung nakaraan, yung mag-aaway kayo, ungkatin niyo. Hindi na nga inuungkat yan ng Diyos eh. Sabi sa Bible, as far as the east is from the west, He takes our sins away from us. He takes our sins to the depths of the sea. Kasi nung araw, walang nakakarating sa ilalim ng dagat. So yun yung metaphor, yun talinghaga. Yung ibig sabihin lang, kung saan ka hindi nakakarating, doon dinadala ng Diyos. Kalayo ang iyong kasalanan para hindi ka nausigin pa. So dapat tayo magpatawaran, at pag nagpatawad, maglimutan ng kasalanan. Nagkamali sa iyong anak, nagkamali ang magulang, nagkamali ang asawa, pero nagkasundo kayong ituloy ang buhay, magkasama pa kayo, nagpatawaran kayo, ay kalimutan nyo na ang pag-ungkat-ungkat ng nakaraan. Brand new start. Para matamo natin yung pagpapalang gusto ng Diyos. Kapayapaan, katahimikan, at patuloy na pagmamahalan. Kasi mahirap namang mahalin yung sumbat ng sumbat sa iyo lagi. Nagagalit ka tuloy uli, makakagalit na naman kayo, lalaki ng lalaki yung gulo. So forgive others, forgive yourself, and enjoy peace. Kaya sabi ng mga anghel na nagbabaan nung isinilang si Jesus, peace on earth. Maraming kahulugan yun. Peace between humans and God, peace among humans. Kailangan merong peace on earth. Colossians 3:15, let the peace of Christ rule in your hearts. Kaya pag may nagpapakounsel sa akin noon, may gusto magpakasal, tatanong ko, ano na ang pinakamasamang ugali niyang nakita mo? Mamaya, nagko-contest na yung dalawa ng pinakamasamang ugaling nakita nila. Kasi kung hindi ko na kayo ikakasal, ngayon pala, magkakagulo na kayo eh. Pag magpapakasal kayo, tanggapin nyo na ang papakasalan nyo ay hindi perfect. Tanggapin nyo na ang papakasalan nyo ay may ugali, merong asal. Na kung nagkamali na yan sa inyong engagement period, alam nyo na yung range, pero maaaring may ilabas pa yung mga iba.
Kung hindi ka handa na tanggapin yun, huwag kang magpakasal. Kasi maghihiwalay din kayo. Ang mag-asawa na napakatagal ng pagsasama, minsan may kinakasal tayo na parang yung renewal of vows, 50 years, at tagal nun. Akala nyo, siguro ang bait-bait po ni Lolo, no? Kaya kayo nagtagal. Anak, ako ang mabait. Pinatawad ko lahat ang kabalbalan ng lolo mo. Kumisa naman, gano'n naman yung lolo, siya rin nagpapatawad. Pero ito, lahat ng nagtatagal magkasama, hindi dahil mabait ang isa't isa, nagpapatawad sila. Kaya pagpapatawad ang relationship natin sa Diyos, hindi singil, pagpapatawad. At kung tayo pinapatawad ng Diyos, sino naman tayo para hindi magpatawad ng iba? You don't burn the bridge over which you two must pass. And it is the bridge of forgiveness that is your way to God. So don't burn that same bridge to go against people na ayaw niyong tanggapin. Forgive others. Let the peace of Christ rule in your hearts. John 14:15, sabi ni Jesus, if you love me, you will keep my commands. And Jesus gave really actually just one command. Love one another. Lalo mag-asawa kayo, yan na yan. No return, no exchange. As is, where is. Kasama na lahat yung mga dilapidation, depreciation, lahat. Mag-decide kayo na ganon, at lahat na magiging conflict yung in the future, magiging madali lang. Parang pag nangyari, yan na nga yun, kasama yun sa tinanggap ko. Kasama yan. Pag ganun ang policy, sasaya kayo. Huwag niyong ilagay ang kaligayahan ninyo, mag-asawa, magkapatid, magmagulang, anak, mga magkakasama sa trabaho. Huwag niyong ilagay ang kaligayahan niyo sa perfection ng kapwa. Ilagay niyo sa inyong willingness to forgive. Then walang makakaagaw ng kaligayahan niyo kasi kayo ang may hawak na kapangyarihan to forgive. Pero kung ang kaligayahan niyo ay nasa performance niya, hindi niyo hawak yun, siya ang may performance noon, you are not in control. But if your happiness will be in your willingness to forgive, it is in your hands, you can always dispense it. Then you will be in control of your situation. Make this Christmas extra special. Huwag na natin pag-usapan yung mga, kung ilan yung mga kambing doon sa Belen, mga tala, alam na natin lahat yan eh. Ang gusto ko bigyan din, bakit isinilang? Para tayo patawarin ng Diyos at para magpatawaran tayo sa isa't isa. So get forgiven. Kung alam nyo na merong may sama sa inyo ng loob, merong galit, gumawa kayo ng paraan to appease that anger. Kung may utang kayo, bayaran nyo. Kung wala pa kayo bayad, at least i-acknowledge yung, hindi ko pa naman nalilimutan yung utang ko, meron. Pero hindi pa lang kita mabayaran ngayon. Kasi napakalaking nervyos nung nagpautang nung dinadaan-daan na akala mo nakalibutan niya. Ikaw pa ngayon nahihiya magpaalala. So kung meron kayong ganon, sabihin nyo, hindi ko nalilimutan ang utang ko sa'yo. Huwag kang mag-alala, pag nakaya ko, babayaran kita. Yun lang malaking luwag sa dibdib na ina-acknowledge. Kung meron nagsama ng loob sa inyo, nagawa nyo man o hindi ng mali, go to them and tell them kung ano man ang nagawa ko o hindi ko nagawa. Patawarin mo ako. Huwag na kayong magtalo. Ikaw kasi, may ganun, hihingi ng tawad, tapos ikaw kasi, mamaya nag-aaway na naman. Pag humingi kayo ng tawad, sige na, akuin nyo na. Tulad ni Jesus, may kasalanan ba siya? Nung pinako siya sa krus? Wala. Inako. Para matapos sa usapan. So akuin nyo na lang. Kung yun ang tatapos sa usapan, kaysa patuloy kayo magsisihan, mag-contest kung sino ang mali. Lalo sa mag-asawa, pag may mali siyang ginawa, tapos hindi ka gumawa ng tama, mali na rin yung ginawa mo. Pareho na kayo mali. Nauna lang nga siya. Gaano kahaba pang nalalabing buhay sa atin dito sa lupa? One day? Huwag naman. No? Masyado maiksi. But who knows? Dapat, bago tayo matulog, magkasundo ang mga dapat magkasundo. Aalis kayo ng bahay, huwag kayong aalis ng bahay nakagalit yung asawa nyo o magulang nyo o kapatid nyo. Hindi nyo alam kung pareho pa kayo makakawin buhay mamayang gabi. Bakit? Totoo naman ha. Yung maghihiwalay kayo may samaan ng loob. Kung may nangyari sa kanya, guilty ka ngayon. Humingi ka ng tawad sa isang malamig na bangkay. At
At marami tayong nakitang ganyan mga drama. Dapat habang buhay, habang nag-uusap kayo, ayusin nyo yan. Meron kayo dapat deal. Hindi man tayo magkasundo, meron man tayong pagkagalitan, hindi tayo maghihiwalay ng hindi ayos. Lalo kung nag-abroad pa, yung mahal nyo sa buhay, sasakay ng barko 10 buwan, tapos mga 3 linggong walang signal. Alam nyo ba ng mga marino, pagka nasa dagat walang signal? Pag nakakita lang sila ng lupa, doon may pwede ng signal, tawagan niya sa mga asawa. E paano kung sa pamamagitan ng oras sa walang signal ay may nagganap na hindi maganda sa iyong mahal sa buhay? Sisisi ka. Do not keep a record of wrongs. Always pay when you can and if you must. And always forgive. Dapat sa account nyo laging zero balance. Dapat laging ganon. Kasi ganoon ang Panginoon sa atin. Get forgiven. So review, kaninong patawad ang kailangan mo ngayon? Make that decision kung wala siya ngayon. Pero kung nandito ngayon, katabi mo, pisilin mo ng konti ang palad niya na ibig sabihin nun, humingi ka na ng sorry. Kapag siya may magkasawa niya magkatabi, nag-aaway. Review and seek forgiveness. And if you can, and if you should, restitute. It's not enough to say sorry when you can do something more. Restitute. Isa pang review mga kapatid, sino ang dapat mong patawarin Yan, the power is in your hands. Mas madali. Forgive na. Ngayon na. Huwag mo na ipagpaliban. Huwag mo nang tagalan. Kasi pag natagalan yan, darating na naman ng mga ibong mga padala ni Taning, aagawin na naman itong mga salitang narinig natin ngayon. Kailangan magpatawad ka na. At kung pwede mamaya, pagkatapos ng ating pagkatanambahan, i-text mo na. Kahit hindi mo sabihin clearly, pinapatawad na kita, just say something. Eat na ba you? O, di ba? Ibig sabihin lang nun, okay na kayo. Give something na parang antisipo para wala nang bawian na nakipag-usap ka na. Kung kailangan mo mag-text ka, makipag-usap ka, magpatawad, at huwag nang magalit, huwag nang magtampo, kung ikaw yung may tampo. Kung ikaw nga yung galit, the power is in your hands, kasi pwedeng ikaw magtanggal ng galit na yun Mas mahirap kung siya galit sa'yo Kaya mas madaling yung ikaw ang galit, na mas lumuwag na yung dibdib. Kasalanan mo na, pagkadala-dala mo pa, pero ikaw pala yung galit, kasi pwede mo nung alisin yung galit mo. Pwede ka magpatawad. The power is in your hands. Whatever it is, if you need to, seek forgiveness. Huwag nang mahiya at huwag nang magtagal. Huwag nang magmatigas ng loob. Mga kapatid, magpatawad na kayo. Humingi kayo ng tawad. Sige na, Pasko naman. Panginoon, salamat po dahil may Pasko. At dahil dito, meron kaming malaking paghuhugutan ng lakas para magpatawad, para humingi ng tawad, para ayusin na aming mga relasyon. Sa sandali ito mga kapatid ng katahimikan, makipag-ayos kayo sa Diyos kung merong dapat ayusin. Kung meron kayo hindi pinapatawad ng matagal, patawarin nyo na at sabihin nyo sa Lord, Lord, pinatawad ko na po. Yun ang report nyo sa Lord ngayong Pasko. At kung meron kayo dapat hinga ng tawad, make this firm resolve that you will do it as soon as you can. Lord, hear the prayers of your people. Ang dalangin namin, magpalaya kayo ng mga anak nyo na narito ngayon. Hindi aksidenteng narito sila, gusto mo silang palayain. Kung may bigat ng dibdib, kung may dinadala mga sama ng loob, at kung merong pagmamatigas at ayaw magpatawad, lahat kami, Panginoon. May our hardness melt in the presence of your love. May the dark parts of our soul be brightened up by your light. Tapunan mo ng liwanag, Panginoon, ang mga madidilim na bahagi namin buhay. Palakasin mo ang aming mga puso't isip na gawin ang tama. Makipagkasundo, magpatawad, humingi ng tawad. At kung meron man, hindi kailangan gawin to dahil wala silang galit. At kung meron man na walang nagagalit sa kanila at hindi nila kailangan humingi ng tawad, salamat sa napakagandang buhay na naipamuhay nila sa nakaraan. Subalit sa karamihan, Panginoon, kailangan namin ng iyong lakas para masunod ang lahat ng ito at maging totoo sa aming buhay ang diwa ng Pasko. Magbulay-bulay, think of people that you have to forgive and forgive them now.